My God. Ang hirap. Imitation isa dito. Sa tingin ko ito. Kapag may ganito. Sa tingin ko ano? Nakikita nyo ba yung difference ng dalawa, guys? Isa dyan ay reps at ang isa dyan ay original. Alin sa tingin nyo ang original? Sulit nga ba 50 pesos na rep string kaysa dito sa original na 500 pesos BG65 string? Nakikita mo ba talaga ang difference pag ginamit mo to at pinakabit mo sa sim racket? Tara, alamin natin yan sa ating All Things Badminton Part 4. So isa nga to, guys, sa pinaka-importanting dapat pag-usapan natin. Kasi sobrang dami ko nababasa sa mga group na nire-recommend nila tong fake string. Kaya ginawa ko tong video na to for awareness para sa mga bagong player na nagbabalak magpalit ng string nila. Kasi 50 pesos, 'di ba? Nakaka-tempt talaga. Physically, kung titignan natin, guys, halos di mo talaga mapapansin yung difference nila. Kung di mo nga pagtatabihin, baka hindi mo mapapansin alin dito yung fake at original. Kasi ang ganda na nung pagkakakopya, oh. Pati yung kulay, yung text, yung font. Kasi kahit yung design dito sa gilid, guys, kuha talaga nung rep. Pagdating naman dito sa likod, may kita natin na magkaiba sila ng ginamit na font, oh. Medyo maliit yung font at malabo yung pagkakaprint dito sa reps na string. At isang major difference dito, guys, sa may kita nyo, ay nakadikit as sticker yung color ng string na bibili nyo. Dito kasi sa fake, guys, nakaprint na siya. So baka pare-pareho lang yung mga barcode niyan. Ang major makapagpaloko nga sa mga players ay nilagyan nila itong fake ng sunrise sticker dito, yung pwede mong scratch. Pero pag trinay mo tong scratch, guys, hindi siya na-scratch talaga. Pero dito sa original, guys, meron lang siyang ganitong maliit na hologram. Pero minsan meron din yung sunrise sticker. Pag SP coded yata, guys, meron sunrise sticker din to. So talagang props lang talaga para magmukha siyang original. Grabe, nakakabilib, no? Gayang-gaya talaga nila. So ang main point talaga, guys, para makita nyo kung legit o hindi, ay pag tinignan nyo yung strings dito, guys. Pag original, may kita nyo na parang may texture yung string. Pero dito sa fake, onting-onti lang. Meron naman, pero super konti. Talagang parang smooth na string lang siya. Para siyang nylon. Kahit BG65 to, na hindi masyado for control na string, meron pa rin siyang texture. Kasi may technology na ginamit dito. Compare naman dito na wala talaga. Baka mas okay pa yung string ng gitara dito, guys. Saan nga ba makakabili ng mura at legit na strings? Meron ako niyan, guys. Search nyo nga at i-follow nyo yung page ko na Smash X by Rancel Alba. Ilalagay ko nga yung screenshot dyan para makita nyo. Sa ngayon, ang available strings natin ay BG80, Xbolt 65 at BG66 Ultimax. Meron nga rin tayong mga for sale na Outsport at J-Nice Rackets. Kaya check nyo na lang yung page ko at huwag nyo kalimutang i-follow. I-link ko na lang din dyan mamaya sa comment section. Nagpa-survey nga ako, guys, sa mga player kung makikita nilang difference alin yung legit at alin yung fake. At may ilan nga na nahihirapan talaga makita alin yung original at alin yung fake. Sa tingin ko ano? Ito yung legit. Bakit? Sa sticker po kasi siya buwabase eh. Yung hologram po nila. Sa tingin ko ito. Legit? Opo. Kasi po yung ano niya, yung mga text niya mas clear kaysa dito. Sa tingin ko ito. Kasi dito sa kulay parang mas dark to yun kung ikukumpara mo. Ang hirap. Imitation isa dito. Ito, ang legit. Ito yung ano, yung texture ng string. My God. Ito yung original. Yung inner part niya, parang mas madaming details. So, parang ang plain niya. Tara, guys, samahan nyo ako testing natin yung performance ng dalawang to. Ilalagay ko nga siya sa dalawang Alp YQ. So side by side, guys, i-testing natin yan mamaya sa court. Ayan ang original. Galing. Ito kasi yung original. Kasi pag may ganitong parang tag na naka-inbox siya, kasi wala. Based lang sa experience natin. Dahil pansin nyo ito, mas shiny siya. Tsaka hindi ito ng original to magaspang. Parang puting-puti siya. Sound check, original. Fake naman. Una kong ginamit yung racket na may fake string. And grabe, sobrang nagulat ako. May ganong string pala na halos wala talagang power and control. Medyo nahirapan nga ako nun kasi mostly record ako nung tinesting ko to. Talagang kailangan mo mag-exert ng effort pag papalo ka. And ang hirap talaga kumagat kapag mag-i-slice ka. Mahirapan ka siguro dito kung front court player ka. Kasing hirap talaga nung control. Di talaga to recommended kahit low budget ka pa. Pagka next game nga, tinesting ko agad yung legit string. Pansin na pansin talaga yung difference nila. Mas may confidence na nga ako sa bawat tira ko. Kahit made for durability tong BG65, talagang meron siyang power pag original. Tolerable na nga rin yung control. Onting adjustment lang talaga kasi galing akong Xbolt 65. Though expected naman natin talaga to kasi layo ng price difference nila. So ayun na nga, guys, grabe, sobrang layo talaga ng performance. Sa heating sound, sa repulsion at control, grabe, sobrang layo talaga, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili kayo, yung legit lang talaga. Though medyo mahal nga talaga siya, kaya lang, sulit talaga yung binayad nyo sa performance niya. Kung bibili naman kayo dun sa shop ko, talagang makakatipid kayo. Kasi malayo talaga yung presyo niya sa mall price. Kaya mag-PM ka na at ako mismo magre-reply sa inyo. So yun na, guys, para hindi kayo mapeke, tandaan nyo tong 3-pointers na to. Unang-una, yung sunrise sticker, guys, dapat na-scratch siya. Dapat may hologram din. Pangalawa, yung string
yung description niya guys, yung color, dapat sticker siya at hindi naka-print. At pangatlo, pag tinignan nyo yung string guys, dapat may texture siya. So ayan, dapat hindi ka na mapepeke So ulit-ulitin nyo lang tong video na to guys kung gusto nyo ng guide. May natutunan ba kayong bago guys? Sa mga hindi ko pa follower dyan, follow nyo na ako at i-like nyo tong video na to. I-share nyo na din sa mga tropa nyong napepeke dyan. Anong gusto nyo pag-usapan natin sa All Things Badminton Part 5? Comment down below!